Hello. Sagutan ko sa inyo. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Iba-ibang ating pinagmulahan sa iisang bayang sinilangan. Mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Thank you, babe. Matalay ang dakilang yaman sa ating binigay ang perlas ng silangan. Magandang hapon sa inyong lahat. Narinig ba ako? Hello? Wala yata si Fe Nicodemus, kaya Live na po kayo, ma'am. okay na? Apo. Oo. Sige. Um, habang wala si Fe, nais kong ipaalam na yung kanyang panawagan na kung may naapi, may kakampi. Kaya pag-uusapan natin ito dahil nais din nating mga nakausap na natin sa ating programa, nais nating marinig at magsabi sila kung ano-ano ang kanilang naramdaman. Alam natin na nagkaroon ng pagpapalit sa Senado sa ating Senate President. Gusto nating malaman yung bagong Senate President, ano ang pananaw niya sa mga problema ng mga OFW sapagkat alam ko na napakalaking issue ito na gusto nating malaman. Bukod dito, na-appoint si Mr. Gadon na supposedly para sa Poverty Commission or para addressan ang poverty. Tapos ang sagot niya ay imaginary lang ang kahirapan. Siguro dapat marinig sa mga naritong OFW kung anong pananaw nila tungkol dito. Talagang walang katotohanan ang kahirapan sa bayan. Maraming dapat marinig natin, lalo na sa tatanggap ng tulong sa Department of Social Welfare. Nabibigyan sila ng 1,000 buwan-buwan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi pa sitwasyon yon ng kahirapan? Hindi ba
poverty alleviation yan. Bakit tayo merong 4Ps? Hindi ba? May programa ang Department of Social Welfare dahil nangangailangan ng tulong, hindi lang mga OFW, kundi yung mga nakatira sa kanilang mga lugar na umaasa na matutulungan sila. Naniniwala ako na merong pagkakataon na ginagawa ng Department of Social Welfare na tugunan ang pangangailangan ng mga mahirap nating kababayan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Mr. Gadon para dito kung sabi niyang imaginary lang ang problema ng kahirapan. Bilang isang dating Department of Social Welfare Secretary, nakita ko ang pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na yung mga nasa kanayunan, lalo na kapag ang problema ay trabaho. Meron lugar sa aking Region 4 noon, sa Romblon. Nakita ko na ang naiiwan ay mga matatanda at mga bata. Nasaan yung mga working fathers? Nasaan yung dapat magtrabaho? Wala sila sa Romblon. So, of course, ang negosyo nila doon ay ang tinatawag nating pwedeng maging hanap buhay. Kumbaga, ay ang tanong ngayon, ano ba yung nangyayari sa ating kanayunan? Mahalaga na marinig natin, hindi lang sa mga OFW, dahil kaya umaalis sa mga OFW ay para, or bumabalik, dahil walang nangyari sa kalang sa abroad, o kaya nagpaplanong umalis para humanap ng kagalingan sa kanilang, o kabutihan sa kanila. Sa pagitan ni PE, sa kanilang programang kung may kakampi, kung may naapi ay may kakampi, umaasa tayo na ang programa natin na ito ay makararating sa mga nangangailangan. At kung hindi naman, yung mga mabuti ng katayuan, alam natin sa kanilang lugar ay tumutulong sila para bumuti ang katayuan nila sa ibang bansa. At the same time, tulungan nila yung mga narito sa ating bansa na bumuti din ang kanilang katayuan. Napakahirap na isipin na magkaroon ka ng kakampi kung ikaw naapi. Pero alam ko, ever since ang DSWD bilang isang departamento na hinawakan ko way back in 1992 hanggang 1995, at before that, long years na nakita ko na ang kahirapan ay rooted sa attitude ng mga tao na ang feeling nila may responsibilidad ang gobyerno na tulungan sila. Merong iba naman naniniwala na sa kahirapan nila, malaki ang pamilya, hindi nila matugunan ang kanilang pangangailangan dahil nga wala naman silang trabaho o kulang ang kanilang kinikita. So pag titignan natin, tatlong levels ang palagi namin sinasabi, yung survival level. Ibig sabihin, walang hanap buhay, walang pagkain, walang gamot, kaya nakaroon ng 4Ps. Kaya maliwanag nung ginawa ng Pangulong Gloria Arroyo, yung programang ito sa paniniwalang dapat ang pamahalaan ay tumulong sa mga higit na nahihirapan. At tama naman, I understand mga bata ay nakapag-aral, mga bata ay nagamot sa kanilang mga sakit. Dahil ito nga ang tinutukan ng 4Ps. Ngayon, ang tanong ang 4Ps ba ay nakatulong after 5 years? Kailangan malaman natin ano nangyari sa buhay nila. Hindi natin matitiyak na bumuti ang katayuan nila kasi baka after 5 years, kailangan pa nila another 5 years. Ako lang, ang paniniwala ko ay dapat linangin natin, alamin natin sa mga community, sa mga barangay, sa mga mahirap na lugar na hindi nararating ang serbisyo ng pamahalaan. Sino itong mga higit na nangangailangan at kailangan tulungan? Unang-una, may karanasan ba sila? May kasanayan ba sila para makapaghanap buhay? Kung hindi sila nakapag-aral, anong pagkakataon? Nakita ko, napanood ko yung interview tungkol sa isang incheck na only today ay in interview ni Karen Davila
tungkol sa kanyang buhay sa Pampanga. At nakita ko na tama yung kanyang paniniwala na ang kailangan ng mga tao ay hanap buhay. Kaya nag-farming sila, nagbaboy sila, nagmanukan, at nagbebenta ng mga pagkain para sa mga hayop. Ayokong sabihin na mali siya, ayoko din sabihin na tama na nagkaroon ng mga pogo sa kanilang lugar. Ang paniniwala ko lang, meron bang kabutihan na nangyari sa lugar na yon? Ang makapagsasabi ay yung mga mamamayan doon. At the end of the day, ang tanong, nung nagpalit ba ng liderato sa pagiging mayor at napili itong babae nito, I don't even want to mention the name, ay nagkaroon ba ng kagalingan, kabutihan? Yung bang dati walang hanap buhay, nagkaroon ng hanap buhay dahil yung farming doon ay bumulusok at bumuti. So, I'm not here to judge. Ang gusto ko lang malaman, ano ba ang katotohanan? And I hope, dahil sa interview na ginawa kay Karen Davila, mauunawa ng Senado na nag-i-interview sa kanya kung ano talaga ang nakabuti ba ito sa lugar na yon, sa munisipyo na yon, o sa bayan na yon, at kung hindi nakabuti, ay bakit? Sapagkat nagkaroon ba ng problema ng droga? Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, 3 bagay ang gusto niyang tutukan. Problema ng droga, problema ng corruption, and of course, kasama na dito, problema din ng kahirapan. Bumuti ba ilang mga pamilya ang bumuti ang katayuan dahil sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte? Kung ito ay natugunan, hindi ba dapat may statistika tayo? Ilang pamilya ang nag-improve ng kanilang katayuan? Hindi ba dapat masasabi ng bawat barangay, katulad ng tinatanong ngayon, sino-sino yung mga dati mahirap na hindi na ngayon mahirap dahil bumuti ang katayuan nila, nagkaroon sila ng hanap buhay. At ito yung kaya ang tagline, kung may naapi ay may kakampi, sa paniniwala na yung pagpunta abroad, nung time pa ni Senator Blas Ople at sinundan ng kanyang anak na namatay na humawak ng Department of Migrant Workers, sa paniniwala na we must have the capacity to export our discontent. Tanda ko pa yung sinabi ng Secretary of Labor, Department of Labor, ni Secretary Blas Ople. At tumugod yon sa paniniwala na kung kulang ang trabaho sa Pilipinas, hanapin natin sa ibang bansa. At nangyari naman. At maraming umunlad ang buhay. Hanggang ngayon ay may mga overseas Filipino workers, merong mga seamen, mga nagtatrabaho sa mga barko. Ang iba ay nagkaproblema kasi nakulong sila. Ang iba ay namatay sa dagat. Maraming problema. At bilang isang professional social worker, dapat linangin natin ano ba talaga ang naging kabuhayan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magpunta sa Calaca Global College kahapon. Kasama ko si Ginang Sonia Rojo. Siya ay naging panauhin para ipakita yung mga nagawa ni Senator Rojo at nakatulong sa education. At humanga ako na isang syudad, isang maliit na syudad na malayo. Inabot ako ng 3 oras bago nakarating doon. Ay naniniwala na mababago ang buhay ng mga mahirap sa magitan ng edukasyon. Tama naman yun. Sapagkat kung walang education, ay lalong mapapariwara ang buhay ng mga mamamayan. Anong trabaho pwede nang magawa kung wala naman silang pinag-aralan? Nung bago magkaroon ng TESDA, natatandaan ko, bilang isang social worker, tinutulungan namin yung mga mamamayan na kung hindi nakakapag-aral ay magkaroon ng kasanayan or skills. Dahil yung skills ay makatutulong para magkaroon ng hanap buhay. Isang alam kong kabataan na marunong mag-repair ng TV, na-repair ang aming television, ay naka-abroad at doon
ay umunlad ang kanyang buhay. Siguro panahon na para linangin natin sino yung mga Pilipino na nag-abroad na mabuti ang katayuan at sino yung hindi naman bumalik dito, nakabalik dito pero hindi nag-improve ang katayuan. Sa aking paniniwala, kailangan malaman natin sa mga barangays sino-sino itong bumuti ang katayuan sa buhay. Nagnanais ako bilang chairman ng Save the Parañaque River na tingnan sa barangay namin, ano bang barangay na sakop nito? San Dionisio, La Huerta, Don Galo, Santo Niño, Tambo, Baclaran, ay malaman namin sa Parañaque sino yung bumuti ang katayuan, sino ang kasalukuyang mahirap pa. Kasi yung bumuti ang katayuan, masasabi natin sa wikang Ingles, poor no more. Maasa kami na merong mga tao sapagkat ako mismo, bakit ba ako kumuha ng social work? Sa isang paniniwala at panindigan na hindi kailangan maging mahirap, ang higit na kailangan ay magsumikap. At hindi mo magagawa, palagi kong sinasabi, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kaya tamang-tama ang sinabi ni Fe, kung may kakampi, kung may naapi, dapat may kakampi. Sino magiging kakampi natin? Hindi ba pwedeng maging kakampi yung bumuti na ang katayuan sa buhay at naniniwala na makakatulong sila bumuti ang katayuan ng ibang kamag-anak nila, kapamilya nila, kababayan nila. So imagine the possibility na in every barangay ay lilinangin natin, alam natin, sino ang naghihirap. Ito ba ay matanda na wala ng mga kamag-anak dahil mga nasa abroad? Problema din yun. Hindi naman sila pwedeng maka-abroad. Natutuwa ako, nakausap ko dito isang taga-Sulu na retired na sa Philippine Red Cross at nagpunta siya ngayon sa American Embassy, US Embassy at tuwan-tuwa siya nabigyan ng visa. Pero bakit yung kasama niya na 24-year-old ay hindi nabigyan ng visa? Sa aking paniniwala, kaya hindi nabigyan ng visa, natatakot ang Amerika na mapuno ang kanilang bansa ng mga taong hindi na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang bansa o kaya magiging problema na hahanapan pa nila ng hanap buhay. Ganon ang nangyari nung ako ay mag-apply ng visa, nabigyan ako ng visa, pero yung aking pamangkin ay hindi nabigyan ng visa. May kadahilanan at naniniwala ako na ang Amerika ay naniniwala na hindi nila obligasyon na bigyan ng visa yung mga tao maaaring makabigat sa kanilang ekonomiya. Kaya malaki ang pag-asa ko na darating na panahon kung ang tao na yung magpakita na may kakayahan siya, kasi hindi siya pupunta doon para magtrabaho, kundi mag-enjoy doon dahil meron na siyang kakayahan, ay makabubuti sa Amerika. Ngayon, ano ba ang nangyari sa Amerika? Haharap sila sa isang eleksyon. Ano ba ang tinatanaw? Ang pangako ng tumatakbo si Donald Trump ay pagbubutihin niya ang ekonomiya. Pero humawak na siya ng poder ng 4 na taon. Pero nagpakita ba siya, nag-improve talaga ang ekonomiya during his time? Madali kasing mga politiko ay mangako. Pero at the end of the day, ang kailangan na pruweba ba? Bakit si Obama hindi lang 4 years, naging 8 years? Bakit si Clinton hindi lang 4 years, naging 8 years? Bakit may bagang politiko na nagpakita ng gilas nila nung mailet pero hindi na nag-continue? At ito din ang dapat tahakin natin sa ating bansa. Yung bang na-elect natin ng mga leaders, kongresista, senador, ay nagpapatuloy na tingnan ang kagalingan ng ating bayan. At kung ito nga ay tinitingnan nila ang kagalingan ng ating bayan, isipin natin sa mga darating na panahon, sino ba talaga ang dapat nating ihalal bilang mamuno sa atin? Sa akin palagay, ang mga dapat ihalal yung may kaalaman. Yung talagang hindi lang gagamitin ng poder para yumaman sila. At kung mayaman naman sila, siguro bigyan nila ng pagkakataon yung ibang may kaalaman pero mahirap na ipakita na kaya nilang patakbuhin ang bansa. May mga tao na
nagtangka na tingnan kung kaya nilang patakbuhin ang pamahalaan or yung kanilang ginawa. Kahanga-hanga ang ginawa ni Tony Meloto sa tinatawag nating yung Gawad Kalinga. Ang tinutukan niya yung problema ng kawalan ng bahay ng mga tao at naniniwala siya sa magitan ng Gawad Kalinga ay nag-improve ang katayuan ng mga mahirap. Ngayon, sapat na ba yon upang ang isang tao ay ma-elect maging Pangulo? Pwede. Pwede ding bakit na-elect si Mr. Duterte, Pangulong Duterte, sa paniniwala na matutugunan niya yung problema ng bayan na sa kasulukuyan ay hinaharap pa rin. Problema ng droga, problema ng kawalan ng hanap buhay, at problema ng korupsyon. Pag tinalakay natin ang problema ng korupsyon, deep-seated ang problema na ito. Pwedeng nangyayari ito sa barangay, pwedeng nangyayari ito sa syudad, munisipyo, at even masasabi ko, nangyayari din sa Kongreso o sa Senado na hindi alam ng mga mamamayan. Pero paano malalaman ng mamamayan? This is where we need a free press. Isang pagkakataon na masasabi ng mga tao sa mga taglilingkod sa bayan, ito yung katanungan nila. Ito yung bakit sila mahirap pa. Palagi ang sagot, kaya kayo mahirap, wala kayong pinag-aralan, kaya kayo mahirap, wala kayong karanasan, at number 3, wala kayong kasanayan. Paano pwedeng mangyari ito? Nakita ko isang paniniwala, isang paninindigan na pwede nating mailikas ang mga tao sa kahirapan kapag nabigyan natin sila ng isang paniniwala, isang paninindigan na kaya na lang tugunan ang pangangailangan dahil merong mga tumutulong sila. Sino ang mga tumutulong? Of course, meron tayong mga departamento. Departamento ng Department of Health. Bakit mahalaga ito? Dahil yung sakit na maring dumating sa mga kapwa Pilipino ay dapat matutugunan sa lalong madaling panahon. Ang gusto nilang, prioridad nila, yung mga bata na magkaroon ng sapat na pagkain para maging matalino sa kanilang pag-aaral. Kaya bang magawa habang dumadami ang populasyon? Kaya bang matugunan ang pangangailangan kung hindi naman natutugunan yung pangangailangan ng mga kabataan? Ikalawa, nakita ko rin sa aking karanasan na napakalaki yung attitude ng mga tao, yung pananaw na wala silang magagawa. Ang feeling nila, kasalanan ng gobyerno na mahirap sila. Ano ang sagot ngayon? Tulungan natin sa magitan ng pera. Hindi ho matutugunan ang pangangailangan sa magitan ng pagbigay ng pera. Kailangan po natin, may mga programang may tataas ang antas ng buhay ng mga mamamayan. Kasama na dito yung problema sa housing. Alam ko, may mga bansa na talagang nakita nila na sa magitan ng housing. Una na dito nakita ko sa Singapore, ang unang nilitas nila ay problema ng housing. Ang tanong ngayon, kaya ba matugunan ng Pilipinas? Ang sagot ko ay kaya kapag hindi natin titingnan ang kabuuan ng Pilipinas. Tingnan natin yung maliliit na lugar na may ginagawa ang liderato para tugunan ang pangangailangan ng bansa. Ano yung problema pa natin na hinaharap sa West Philippine Sea? Sapat na ba na mag-ingay lang tayo samantalang napakalayaman ng China? Nagkaroon ako ng pagkakataon makapunta sa China in 1975. Hindi ho sila ganun kayaman. Pero nakita ko na pagsisikap nila at dahil sila ay hindi demokrasya, ay umunlad sila. Ang tanong, ang demokrasya ba hindi nakakapagpaunlad ng bansa? Hindi ko alam. Pero dapat sa karanasan natin, alamin natin, sino ang mga maunlad na bansa? Unang-una, yung magagaling ang leadership. Yung magagaling nagpapatakbo ng pamahalan. Sapagkat kung ang nagpapatakbo ng pamahalan ay walang kaalaman or mali ang tinutukan, maaaring hindi mangyari.
And magkakaroon tayo ng theory of rising expectations. Tinatanong ng mga tao, sabi mababago ang buhay namin. Hindi po talaga mababago ang buhay niyo kapag kayo mismo ay hindi magbabago. Ano ang isang pagbabago? Nakita ko yan sa Kalaka, ang ginagawa nilang matiyak na pwedeng mag-aaral ang mga bata. Kahanga-hanga yung paaral ang nakita ko doon at naniniwala ako na depende sa leadership na pinapakita doon ay malalaman natin sa mga darating na panahon kung ano na nangyari sa bayan ng Kalaka as a global college. Pinapakita doon ng tuturuan nila yung mga mamamayan na bata pa lang ay makapag-aral at makita na hindi naman katulad ng tagline ni Nefe na hindi ka naman maapi at meron kang kakampi kapag ikaw'y nakapag-aral, may kasanayan at tumaharap sa isang kinabukasan. Right now, ang kinabukasan nakita natin ay hanap buhay. Sinasabi nga na bumubuti ang ating bansa dahil maraming hanap buhay. Pero sa totoo lang, hindi natin masasabi yan habang wala tayong istatistika. At tamang-tama, ito yung ginagawa ng mga nagsasurvey at naniniwala na malalaman to kapag tinanong natin ng mga tao ano na ang nangyari sa buhay nila. Noong panahon namin, nung kami nagsisimulang social worker, sinabi natin na 3 level, survival level, subsistence level, at self-sufficiency. Anong kaibahan ng 3? Yung survival level, walang hanap buhay, kulang kakayahan para tugunan ng kanilang pangangailangan. Food, clothing, and shelter. Yung tinatawag na subsistence level, meron silang konting hanap buhay. Siguro may konting lupa sila, pero hindi matugunan kung malaki ang pamilya. Hindi matugunan, hindi makapag-aral ang mga bata kung pagkain lang ang tinutugunan nila. And finally, yung self-sufficient dahil may hanap buhay na at matutugunan ang pangangailangan ng isang maliit na pamilya. Kung ang pamilya ay 12, kung ang pamilya ay hindi kayang tugunan ng pangangailangan nila dahil ang kanilang ama ay magsasaka at maliit ang kinikita, ang ina ay walang natapos, hindi niya magabayan ang kanilang anak upang magkaroon ng paniniwala na pwedeng gumanda ang kanilang buhay. Ako'y paniniwala ko na kailangan maniwala ang mahirap na kaya nilang paunlarin ang kanilang sarili, kaya nilang tumugon sa challenge o sa hamon ng panahon. Kasi kung hindi sila maniniwala na kaya, hindi nila gagawin. At pag hindi nila gagawin, ay wala din mangyayari sa buhay nila. Katulad ng sa tagline, kung may naapi, may kakampi. Ang kakampi ay isang organisasyon, samahan, na nabuhay na maraming taon sa paniniwala na kailangan ma-influensya ang mga mahirap na tugunan ng kanilang pangangailangan. Hindi lang dahil ang gobyerno ay may ginagawa tungkol dito, kundi ang pati pribadong sektor, pati ang simbahan. Alam natin, ang simbahan, palagi na lang ay pagkatapos ng misa ay nagsasabi tungkol sa alay kapwa, tungkol sa Caritas, tungkol mga ginagawa ng simbahan, nagbibigay ng scholarship para makapag-aral mga bata. No government can address all of those needs. No country can say government is perfect. It can never be a perfect government. There will always be challenges. Pero kapag ang leader ay mahusay, kapag ang leader ay natutukan ang pangangailangan ng kanilang mga mamayan, ay makakaasa tayo na pwede tayong may pag-asa. Tatalakayin ko ngayon, ano ba yung meaning ng pag-asa? Ang pag-asa sa wikang Ingles ay hope. Ang pag-asa ay isang paniniwala na darating ang araw na bubuti ang katayuan. Pero kapag walang tao, ang mga tao ay feeling na walang pag-asa, hindi makakarating sila sa paniniwala na pwedeng umunlad ang kanilang buhay. Bakit yung mga tao
na nagpakita ng kanilang kasipagan, umunlad ang buhay na. Pero hindi ibig sabihin, pag umunlad na ang buhay nila, sarili lang nila ang kanilang intindihin. Meron tayong mga mayaman na tumutulong sa mga mahirap. Napanood ko yung mga awit na Celine Dion na tumutulong siya sa mga may sakit na specific group. Tumutulong siya, yung kanyang kaperahan ay binibigay niya sa mga higit na mga mahirap. Sana yung mga mayaman natin ay magkaroon ng ganung pagkakataon. Bilang isang vice chairman ng Red Cross, meron kaming programa tumutulong. In fact, dahil sa leadership ni Senator Richard Gordon, ay meron pa kaming programa ng housing. Hindi kami tumututok lang sa mga nasasalanta ng bagyo. Bukod sa pagkain na hindi na nagluluto yung mga tao, binibigay na naluto ang pagkain, meron tayong patubig, meron tayong pag-aayos ng mga lugar na sasalanta ng bagyo. Ako'y naging fortunate na naging Secretary General ako dahil noong 2006 dahil nagkaroon ng sakuna sa Samar. At ito ay paniniwala ko na pag mahirap ang mga tao, kailangan nilang tulong ng gobyerno, kailangan nila ang tulong ng private sector, kailangan nila ang tulong ng simbahan. Sama-samang pagkilos ang pangangailangan na ito. Sa aking palagay, panahon na para linangin talaga natin ano ang kailangan gawin ng mga leaders natin sa barangay. Kasi yan ang unang first level na realidad sa mga mamamayan. Meron ba tayong lugar para sa mga taong kulang ang kaalaman? Halimbawa, yung special needs ng mga bata, meron ba tayong lugar para sa mga matatanda na wala nang kumakalinga? Meron ba tayong lugar ng mga batang iniwanan ng kanilang mga magulang at kailangang i-save sila sa kanilang buhay? Meron tayong mga programa katulad ng adoption, legal guardianship, mga programa ng Department of Social Welfare na kailangan palakasin para no child will be left uncared for dahil walang magulang o walang nag-aalaga sa kanila. Napakahirap tugunan ang lahat ng pangangailangan. In fact, narinig ko si Winnie Monsod when he said doon sa interview sa kanya, yung quotation na natatandaan ko na binigay ni Edward Hale, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what I can do, I ought to do, and by the grace of God, I will do. Sana paulit-ulit natin sabihin ito na magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kailangan magtulungan tayo sa barangay, sa syudad, sa pamayanan, sa probinsya, sa ating bansa. Sama-sama ang ating pagkilos. Ang ating Pangulo ay nagkaroon ng tinatawag na unit team. Ang unit team na ba ito ay nakikita sa kabuuan ng ating bansa. Kung hindi pa, panahon na naman na balikan ito para tingnan saan lugar nangyayari ito at therefore umuunlad ang kanilang bansa. In the next 15 minutes, naisip ko na tingnan natin bakit sa likod ko ay may mga libro, bakit dito ay paniwalang kailangan natin masusing pag-aaral ng mga bata. Kailangan ng edukasyon ay isang nagiging balakid kapag hindi nakaroon ng edukasyon. Bakit? Ang tanong ko din sa sarili ko, hindi kasalanang maging mahirap, ang kailangan magsumikap. Ang pag-aaral talagang pagsusumikap. Hindi naman lahat ganun ka madunong. At kung hindi kaya ng utak, meron dapat na pagkakataon na magkaroon sila ng kaalaman sa magitan ng special education na meron naman tayo sa Department of Education. Meron tayong special education. Pero kung ang bata hindi makapag-aral dahil may sakit, meron tayong Department of Health, kaya meron tayong barangay health workers na dapat tutulong sa mga kabataang yan. Kung sakali naman
na may sakit at hindi nakapag-aral, nandyan din ang Department of Social Welfare and Development para tingnan sino ang mga higit na nangangailangan. Yung tinatawag na poorest of the poor. Kaya mahalaga na alamin kung sino man ang namumuno sa barangay, sa syudad o sa probinsya, sino ang mga higit na nangangailangan para tutukan paano natin mai improve ang buhay ng mga higit na nangangailangan. Hindi madaling gawin. Madaling sabihin, hindi madaling gawin. Pero sa sama-samang pagkilos na tinawag ng ating Pangulo na unity team, kayang magawa. Lahat ay dapat kumilos para sa kabutihan ng ating bansa. Bakit ko sinabing lahat? Hindi pwedeng aasahan lang natin yung mga mayayaman. Dahil yung mga mayayaman ay yumaman dahil sa pagsisikap. Hindi natin pwedeng asahan yung mga tinatawag nating middle class kung iniisip nila ay magpayaman. Hindi rin natin maasahan yung mahirap kapag iniisip lang nila na ang kanilang katayuan ay napakahirap and therefore wala silang magawa. Pag ang isang tao yung nagsabi na wala silang magagawa, wala silang gagawin. Bakit ko sinasabi yun? Maraming kung titingnan mo sa mga barangay, yung mga kalalakihan na nauupo lamang, tapos sa gabi ay magiinuman, wala nang ang pera ay magiinuman pa. Ito yung kalaban ng pag-improve ng buhay. Pero ito ay kaibigan ng lalo pang paghihirap. Bilang isang naging guro on power ethics and public accountability sa Ateneo, nakita ko sa School of Government na pwedeng ituro bakit may magaling tayong mayor katulad ng mayor sa Pasig. Hindi ko na i-mention ang pangalan because hindi ko naman siya ina-advertise. Pero si Vico Soto ay kaya ko i-mention ay naging estudyante ko at maraming mga nag-aral para humarap sa publiko at sabihin nilang pwede silang maging kakampi ng mga naapi, mga umugit sa liderato ng pamahalaan, whether they are barangay chairman, they are mayors, they are governors, they are even congressmen. At naniniwala ako, titingnan natin sa pagpapalit ng liderato sa Senado, tingnan natin kung may tutulak ang talagang mga progresibong batas na magbabago sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ang kantang Yan ang Pilipino na kinakanta dito ay isang paniniwala na may mga kagalingan ng Pilipino na dapat linangin. Kaya naman, kung may naapi, may kakampi, ang tagline ni FENA hindi natin kasama ngayon, pero inatasan ako na gamitin ang programa na sabihin kung ano yung aking dapat masabi. At the end of the day, ang ating tanong ay ano ba yung nagawa ko para mag-improve ang aking katayuan? Ano ba ang nagawa ko para tumulong sa pag-improve ng katayuan ng ibang mga kapamilya, kapuso, mga kasambahay na, by the way, kailangan din tatingnan ang kanilang pangangailangan. Miyembro ba sila ng PhilHealth? Miyembro ba sila ng SSS? Kung may mga batas tungkol dito, ito ba ay natutugunan? Kung hindi natutugunan, ay panahon na para tugunan. In the next 5 minutes, gusto kong magkaroon ng reflection at tanungin ang mga katanungan. Ano ba ang pananaw ninyo sa buhay ngayon? Katulad ba ng sabi ni Mr. Gadon na imaginary lang ang kahirapan? Katulad ba ito sa paniniwala na kaya nating tugunan ang pangangailangan natin kung lahat tayo ay magiging united o magiging unity? Totoo ba na ang karangalan ay nabibili sa pagitan ng pera? Totoo ba ang mga katotohanan ang hinahanap natin na dapat masagot ay hindi masasagot ng isa lamang o dalawa lamang na tao? Kailangan na isama-samang pagkilos sa isang paniniwala na magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Again, ang question, kung may naapi, may kakampi ba tayo? Kapag tayo naapi, sino yung mga departamentong tumutulong para ma-improve ang buhay ng mga mamamayan natin?
sino yung mga tao na leader, sino yung mga tao na dapat humawak ng poder ng ating pamahalaan. Kung sino man yun, linangin natin, hanapin natin sino ang magiging pag-asa ng ating bayan. Ako ay kumbinsido na dumating na ang pagkakataon sa magitan ng programang ito na kung may naapi, may kakampi, simulan na nating isipin ano yung pwede nating magawa as an individual, as a family, as a community. It's a tall order. I don't think I have the answer even now. Pero naniniwala ako, uulitin ko yung sinabi ni Winnie Monson na palagi ko na rin sinasabi sa pagkakataong ako'y makakapagsalita, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what I can do, I ought to do. And by the grace of God, I will do. Tuwing Martes po, ay meron akong programa na bago ang lahat, mamayan muna. Ito ay para sa mental health, ang first and third Tuesday. And second and fourth Tuesday ay para sa paglaban natin sa paninigarilyo at saka against vaping. Sapagkat kasama na po dito ang paniniwala na hindi makatutulong ito sa kalusugan. And finally, on Saturday, inaanyayahan natin ang mga may katungkulan sa pamahalaan o sa pribadong sektor ay yung merong isinusulong na humihingi ng katarungan, humihingi ng kasagutan ang kanilang problemang hinarap at hinaharap pa sa tulong ng Civil Service Commission. Ang tanong, magkakaroon ng bakante sa Civil Service Commission, isang commissioner, sino ba ang pipiliin ng ating Pangulo? Hindi ba dapat ang piliin yung karapat-dapat? Hindi ba ang dapat na piliin yung taong umugit ng panahon para tulungan ang Civil Service Commission? Ako ay naniniwala na nagkaroon ako ng pagkakataon na magsilbi sa Civil Service Commission. At ang nakasama ko dito ay isang taga-UP at isang taga-Ateneo. Proud na proud ako na kapag kami nag-discuss ng kaso, tinitingnan ko kung sino ang mas mahigit na paliwanag sa akin, yung bang taga-Ateneo o yung bang taga-UP. At ako ang magde-decide bilang chairman ng Civil Service Commission. Ano naman ang natutunan ko bilang ngayon ay Philippine Red Cross? Sabi ko nga, palagi pag dinidescribe ko ang sarili ko, ang aking korason ay ginamit ko sa magitang maraming taon, 28 years, sa Department of Social Welfare hanggang naging secretary ako. At nung ang aking heart, sabi ko nga, ang aking soul ay dinala ko sa Civil Service Commission at maraming naipasa na parang mabunguti ang kagalingan ng mga nasa Civil Service Commission. And finally, I'm with Red Cross. Sa paniniwalang Red Cross must always be first, always ready, always there. But I cannot do it alone. Kailangan ayusin natin ang pamunuan ng Philippine Red Cross. Kailangan palakisin natin ang Red Cross sa magitan ng 143 na naglalayong magkaroon ng liderato sa lahat ng ating barangay, sa ating mga syudad at mga probinsya. Ito lamang at sana sa maikling panahon ay natugunan ko ang request ni Fe na pagpatuloy ang programa. Kung may naapi, may kakampi. Salamat sa inyo lahat, sa inyong pakikinig. At sana maunawaan ninyo bakit nangailangang magsalita ako. At yun po ang salita ko ay nasa puso. Binigay po nasa kaluluwa ko sa paniniwalang kailangan po natin maging leon na nagbibigay ng katarungan sa mga hindi nakakatanggap ng katarungan at pangangalaga sa mga nangangailangan ng pangangalaga. Maraming salamat sa inyo lahat.